Given that you already have good friends and good companions by your side, no, there is a church, lingia igsuon kinsa imong mga good friends din ha. And ayaw ka conscious, lingia todo sa likod, nag-CR pa ang uban. And ayaw ka conscious nga, dili ni mo tanan close, kay imposible gid na. Kay nay usa ka minister, isa sa iyang gikastresan, daghan na gani og concern sa church, isa sa iyang gikastresan, nga thousands na ilang membership, unsaon niya, unsay buhaton niya nga ma-close ang tanan. That's very impossible. Nga pwede siguro 15 to 20 ka members sa church kana close contact gid na, dili tuyuon, ma-close gid na. Pero hundreds na igsuon, thousands na, that is impossible. Pero extreme po igsuon kung wala kay close sulod sa church. No? Dili na pwede, dili na will sa Ginoo, kailangan naagyog kay friends sulod sa church. So kung wala pa ka karon maskig isa, unya after ani magsugod-sugod na kag pangita igsuon. Okay? No, ayaw uli nga wala kay maistorya unya ug ma-close nimo nga makaila ka unsay asa siya gikan, unsay yang pangalan, no? Unsay yang favorite color. Kanang mga basic info, ano ba, storya sa mga tao ba, diha magsugod igsoon nga maka-develop pod ka og mga tao nga mahimamat nimo ug ma-close nimo. No, ayaw pag silent lang. No, ay lang pag hilom lang igsoon nga naalang ka sa side and then you don't have friends. Make an effort, no, to have friends inside the church. Pag naa ka na igsoon, God is calling you to become good stewards of that friendship, of that companionship. Even sa imuhang asawa o sa imuhang bana, God is calling you. No, tanaway mo asawa, imuhang bana. Okay ba? Okay ba ang relasyon? Kumusta? Kumusta ang relasyon? Okay ba? Ana, thumbs up. Thumbs up. So, kung maayo inyo ang relasyon, no, ayo ikambyo, no, sabisan gagmay lang nga butang igsuon nga pwede ra kaayo tunlo ng mga garbo. No, kay na sama sa akong gina marriage counseling, na dili baya lalim maminyo. Agree? Kana gani makakita kag kasinabot nimo nga kasabay sa imong trip nga kung ganahan ka og balot, ganahan pod siya. Ako di man ko ganahag balot, di ko ginapugos ni pastor. So walay hitabo nga panaglalis kay kasabot siya nga di ko ganahag balot. Akong ginaingon, di na ko mukaog balot pag wa na jud laing pagkaon, balot na lang gyud kana na jud. Pero naapa ko'y choice nga burger or sandwich, dito gyud ko, di gyud ko balot kay gi-offan ko sa una og suga para mukaon jud og balot pag ramdam bitaw na ko sa kanang buwa. Gidigwa gyud ako baski gi-off pa ang ano ba. Suga di gyud ako kaya, penoy lang katong daghan gani yelo. So nindot kay igsuon nga naa kay partner nga kasabot sa imoha gani di ka pugson gani. So if you have that good partners, companion sa imong life, no, gagmay butang igsuon, ayaw nakaayo siya kanang palabihi. Pataasay lag ihi ba? Pataasay lag garbo la, kinsay gani pinakahawd gani mo debate gani. Siya'y daog, maunay goal ba? Dili igsuon, pahambulay gyud. Amen? When once we are humble with each other, no, we appreciate the gift of God. So right now, how can we nurture good relationship with others? So tagaan mo na ako og mga tips og biblical ways. Unsaon na to pag-alaga ato ang nindot nga relasyon sa ubang tao igsoon, and I will just give you 3 major ways and the rest will follow. Number one, way to nurture good relationship with others. It's good to have this attitude of celebrating the happiness and success of others. In short, igsoon, you are happy for them, for other people. Always, you are happy for them. When they are happy, when they are victorious in their lives, you are happy. Pag naakaana nga attitude, igsoon, nindot kaayo ka amigohon. Ingnay mo katapad, I am always happy for you. Si pastor na lang dong. I am always happy for you. So ana gyud, importante na siya nga ma-built in na sa ato ang mentality. No nga masig unsa pay maabot sa ubang tao, happy ta para sa ilaha. In Romans 12:15, anang Ginoo, be happy with those who are happy and weep with those who weep. Dili kita maging KJ igsoon.
ang kalipay sa ubod, ang success sa uban, dili maghatag sa ato og condemnation. Kamo happy ako dili. KJ, no? Oh, dili nindot ka ubanon, kamo happy ako dili, may pa sila. Oh, ang kalipay sa uban maghatag sa ato og condemnation, dili gusto ang Ginoo ana og dili na maayo in nurturing good relationship. Gusto sa Ginoo always ka happy para sa imong mga friends ug sa mga tao sa imong palibot. And we should learn from the life of King Saul, igsoon. Let's learn from his life. Diba? Before naging king si David, nahimo pa siyang katiwala, no? Sinaligan ni King Saul. And David was very loyal to him. Very, very loyal. No, gi-provide gyud sa Ginoo si David kang Saul nga mutabang sa iyaha. Eg mao ni ang nahitabo, tanang gusto ni Saul buhaton ni David. He was very loyal. Maski gi-anoint na gud siya, di ba? Gi-anoint na siya daan. Oh, pero wala gyud niya, wa gyud siya nagpasigarbo. Wa siya niingon kang Saul nga gi-anoint nako sa prophet. Ako na ang mupuli sa imo. Hawa na diha. Wa gyud siya niingon ana, gi-anoint na siya. Pero humble gyud siya, submissive gyud siya igsuon. Pero unsay gibuhat ni Saul? 1 Samuel 18:5-9. Whatever Saul asked David to do, David did it successfully. So Saul made him a commander over the men of war, an appointment that was welcomed by the people and Saul's officers alike. When the victorious Israelite army was returning home after David had killed the Philistine, women from all the towns of Israel came out to meet King Saul. They sang and danced for joy with tambourines and cymbals. This was their song. Saul has killed his thousands and David his 10,000s. Impas. Agoy. Oh, thousands ang daw kang Saul, kang King David kay 10,000, so nalabuan gud si Saul. This made Saul very angry. Nasuko gyud siya, kanta pa lang to ha. Siya, what's this? He said. They credit David with 10,000s and me with only thousands. Next, they'll be making him their king. So from that time on, Saul kept a jealous eye on David. O pagmata niya pagkaugma igsuon ni abot sa iya ang tormenting spirit. Kung sa ato pa karon na depress siya igsuon. Og maulian lang siya pag mo play og harp si David. Grabe gyud, all in one. No? Frontliner pa sa war, worship team pag yun niya. Pero wala. Kadaghan niya giplano nga patyon si David. Masking pag grabe kayo ang pulos ni David sa iyahang kinabuhi. Those verses, those word of God, brothers and sisters, is encouraging us, pushing us to always be happy for others. Celebrating the happiness and success of others makes us a genuine friends to others. Kanang attitude igsoon nga happy ka always para sa uban. Kabalo ba kaon sa impact ana sa imuha? Magkaroon kag maayo nga karakter igsoon. Maunay mo defeat sa competition. Nga dili gani nimo permanente i-compare imong kaugalingon sa uban, nga sila ing-ani na, ni asenso na, nagka-love life na, ni uswag na, ni forward na sa ilang life. Ako ani, wa pag yun taon. I'm so lost. I'm so pitiful. Nga na imo mabati. If you are happy for others, always igsuon, you will be inspired and be blessed looking at them. Ug ang ego igsuon, you will become a happy person. Mo na effect ana igsuon your attitude. Dili ka bitter. You are always a happy person. And nindot ka ika, kami ni pastor, ganahan kay mi mag-share og mga testimony. O ganahan kaayo mi makadungog og maayong butang sa uban. Dili pasabot nga puro lang pud maayong butang among ganahan. Paminawon. Tanang butang, ganahan na mo paminawon. Pero ganahan yun may maminaw og testimony gikan sa uban, naunsa na ilang life, ni lambo sila. And then even from other churches, ganahan may maminaw sa mga testimony, sa mga pastors,
sa mga ubang church members unsa nay ginabuhat sa Ginoo sa ilang simbahan. It's like a fuel for us. Pero usahay pag kana ganing maalanganin ka sa imong kastorya gani, maglisod ka og testify, kay pag mag-testify ka, mura man noon kag mura kag naghambog gani. O nadili na lang ka mo tingog, sayang kaayo ang maayong butang nga gibuhat sa Ginoo sa mga tao ba. Nga unta makatabang siya sa imuha gani nga mo encourage gani sa imo ang ending naman noon pag dili gani happy, walay karakter nga ingon ana, dili happy para sa uban, permanente competition. Ang kadaugan sa uban mura nimo kapildihan. Nga murag ang Ginoo kay naay favoritism nga sa ilaha lang gibuhat sa amo wala dili ingon ana igsuon. Dili sa tanang panahon no karong adlaw i-bless imong higala, ikaw pud isabay pud ka sa Ginoo bless, walay uniformity sa Ginoo. So pag ingon ana igsoon kailangan mo tuon ka og hulat og maging happy para sa uban. While waiting for your turn, your character is good. And you will become a good friend, a genuine friend. Lami kay ka amiguhon. Lami kay ka sharean. Kay walay mga ideas nga competition o masakitan sa kalipay sa uban. So let's increase that. Let's develop that in our hearts, igsoon. And when we are happy with the happiness and success of others, we will admire others' God-given gift. Makita nato igsoon nga ang gasa no abilidad sa uban, makita nato nga panalangin usab siya kanato. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Romans 12:3 that we should not think highly of ourselves. Mao ginagiingon sa Ginoo nga dili kita mag-isip igsoon nga kanunay ta nga labaw sa uban. Kay naagi tendency nga naa mga part area sa life nga mulabaw sila ug mao nang kailangan ng attitude nga dili ka permanente maghunahuna nga labaw ka sa uban para di ta mapariha kay King Saul. Kabalo ka igsoon kung appreciative lang siya, madawat niya nga diri lang siya kutob, mao lang niya ang abilidad nga gihatag sa Dios sa iyaha ug moingon siya nga thank you Lord nga gipadala nimo si David para mutabang sa ako Kay thousands lang yun akong kaya pero si David 10,000. He is such a blessing to me Lord. Thank you for his life. Dili gani gipapatay kadaghan. Mora may tabo igsoon. Once we are not happy for others, we want to compete. No, na envy, na jealousy, ug dili na to ma-appreciate, di na to makita nga ilahang mga abilidad kay ang Dios ang naghatag o gi-provide sila sa Ginoo sa atoa para mo complement sa atoa kay para ato ang potential mulambo pagyud. Kay dili baya tanan kita igsoon diri sa church, lahi-lahi baya ta og pacing. Naay mga tao nga talented and they are so aggressive. Kung gid sila confident, pero naapoy mga tao nga they are talented pero nakatago pagyud sa kaban ilahang talent. So kaning mga tao igsoon nga talented and then aggressive, dili na to sila hunahuna ag dautan nga ma-envy ta, masina ta sa ilaha, kundi igsoon magpatudlo ta sa ilaha. Brother, sister, friend, unsaon na siya? Tagay kog tip bi how to be confident. Unsaon na ko pag develop pa ang ako ang talent. Pag ingon ana igsuon, makita nimo nga ang mga tao sa imong palibot, no, nga talented, imong partner nga talented, dili nimo ka-compete. Igsuon ha, imong asawa o imong bana nga talented, nga naagi aggression, dili na nimo siya competition ha. Dili. Gi-provide na sa Ginoo sa imo para ang imong hidden potential ma-push pa gyud ka igsuon. Ayaw sila i-reject sa imong life because of envy and jealousy. Ayaw sila i-reject. I-appreciate ang ilang existence sa imong kinabuhi. Kung nga ma-develop pa gyud ka igsuon. That's the effect. Kanang be happy for others, happiness and success. Dili na siya basta-basta lang igsuon.
it will mold our character, that we will become a genuine person, and we will appreciate the creation of God. Kay si King Saul, brothers and sisters, nakalimot siya nga ang nagmugna kang David o ang naghatag sa abilidad ni David kay ang Ginoo. Sa diyang gikasinahan niya si David, o sa diyang gipaghunahunaan niya daotan si David, tanan niyang kadaotan nga gibuhat kay David, gibuhat niya sa Dios nga nagmugna kang David. So when you look at your friends and partners, look at them as God-given gift to you. And everything that they have, the abilities that they have, they are God-given. When you appreciate them, when you admire them, you admire God, their Creator. Be happy for others. O sa bag-ingaw ni mong katapat, I am always happy for you. Amen. And the next one, igsoon, next way to nurture, mapalambo ato ang relasyon sa uban is be compassionate toward the suffering of others. Na kay attitude igsoon nga, manggiluyon ka. Malumo ang imuhang kasing-kasing ngadto sa uban. Romans 12:15-16. Sabo nato, be happy with those who are happy, and weep with those who weep. Live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people, and don't think you know it all. Nagtudlo si Paul diri igsoon nga maging humble ang matag usa. Dili lang kanang ganahan ka makig friend o mga tao nga adunahan nga na ay mga say malambuon sa ilahang kinabuhi, na ay posisyon sa church or sa society. Dili lang sila ang imuhang ganahan amiguhon, kundi tanang tao igsuon. We need to be humble all the time. Bisan kinsa nga tao ato ang amiguhon, ato ang ganahan ta igsoon sa tanang klase nga tao sulod sa simbahan. And please learn from the friends of Job. We know Job. Remember ta unsay nahitabo sa iyaha. Ang iyahang kalawasan kay napuno og samad nga perting sakita, gitawag sa Bible og painful sores. Sa kaadlaw ni ana igsoon gitripan si Job. Si Satanas kay niingon nga gusto niya testingan kung unsa gyud ka righteous si Job. Gideclare si Job sa Ginoo nga very righteous and full of integrity. Karon si Satanas gitripan gyud si Job. At tanaw na to, kung mawala tanan sa iyaha, pamilya niya, kabtangan niya, o mapuno siya og sakit, tanaw na to kung mo follow pa ba si Job sa imuha. Righteous pa ba o full pa ba of integrity si Job. And let us learn kung giun sa pagtratar, luyo sa iyahang kalisod, sa iyang suffering, giun sa pagtratar si Job sa iyang mga friends. In Job 42:7-8, after the Lord had finished speaking to Job, he said to Eliphaz the Temanite, I am angry with you and your two friends, for you have not spoken accurately about me as my servant Job has. So take 7 bulls and 7 rams and go to my servant Job and offer a burnt offering for yourselves. My servant Job will pray for you, and I will accept his prayer on your behalf. I will not treat you as you deserve, for you have not spoken accurately about me as my servant Job has. Unsay gibuhat sa mga friends ni Job? Sa diyang nakadangat siya nga tunaw, nangamatay ang mga anak, nangawala iyang kaptangan, og napuno og painful sores ang iyahang lawas. Don't worry, may dito chicken pox. Sa karon daw muraketong daw to may, Ivan, be healed in Jesus' name. Declare healing for Ivan right now, nga gi-quarantine, pandemic pa time si Ivan karon. Gi-quarantine sa hotel, at least social. In Jesus' name, ma-heal siya. O, luyo sa iyahang kalisod, baka balo ba mo? Ang giingon sa mga friends ni Job, siguro na kay hidden nga sala, mo nang nainana ka. Kung sa ato pa karon maski basig gaba-gabaan na ka. Oh, maski na basi na kay mga hypocrisy din ha nga ginatago-taguan, ginapugos gid nila si Job. And then nasa ko ang Ginoo kay gideklaran gani nga niya nga si Job kay righteous.
And then kaning mga tawhanan ni as if they know everything, gi-judge si Job nga basig nahitabo ang tanan tungod kay makasasala siya. So pag naatay kaluoy sa uban, igsoon, being compassionate toward the suffering of others makes us sensitive to others' feelings. Makasabot ta unsay gidangatan sa uban. Maningkamot tag sabot maski glisod sabton, maningkamot ta og sabot sa kahimtang sa uban tungod kay ato ang kasing-kasing manggiluyon. Ang center nato is luoy kaayo sila. Mao nay center. Dili maghuna-huna og bisan unsa against them. And when we are sensitive to the feelings of others, brothers and sisters, kabalo ka unsay ma-refine sa karakter sa tao, self-centeredness. Let's admit it. Wala pa ang Ginoo, naturally self-centered gyud ta. Pag dili kitay makadangat, dali ra kaayo iingog pikat. Pikat nimo Myra. Ano magud kay kag personality ba ano nay pagka-proud ba maging ana na ka sa Ginoo para maghilom na ka. Pero pag kita na ang makadangat, humble man ko ano na ani man ko. Lami kay ingon pag dili ka ang naa sa lugar. Pero sa imuha na mahitabo makaingon ka, ay dili day ingon ana. Oh. Tunong-tunong lang di ay. Oh. We will be sensitive to the feelings of others. Igsoon mawala ang self-centeredness. Nga dili lang imuhang kaugalingon ang imuhang hunahunaon. No? Ug ang kalisod sa uban igsoon. No? Mag-cause sa imuha nga kanang mo pray nga Lord, unta makalinggawas na siya ana nga kalisod. Akong kauban sa church, ako ang friend or ako ang partner, God, I pray nga makalinggawas na siya ana nga kalisod. That's very, very important. And dili kailangan igsuon nga kanang kailangan ta makadangat sa ilahang gidangatan para diha pa ta maging sensitive. Ayaw hulatan na. Kana patistingon gog ka sa Ginoo because we do not know everything. Nya ang tao very careless man sa iyahang words. Siguro ana na siya kay ana pataka-taka lang ba. Maguna-una gani murag God. So kailangan karon pa lang daan mahimot ang manggiluyon sa uban kay mao nay mo cause sa ato ang maging sensitive ta sa ilaha dili ta maging judgmental sa ilaha. And when we are compassionate to others igsoon, we will become empathetic towards their suffering. We will become empathetic toward the suffering of our friends, of our partners. Kanunay gid ang atong attitude nga kana gani perminti maghuna-huna ba? What if ako ang naa sa iyahang lugar, kung ako ang naa sa iyahang shoes, unsa kaya ang ako ang buhaton, unsa kaya ako ang ma-feel? Kailangan ng manggiloyon ka igsoon para di ta mapareha sa friend ni Job. Nasuko ang Ginoo. Gipasaylo lang sila tungod kay gipasaylo sila ni Job. Oh, di ba? Grabe, lisod kay gidangatan ni Job, nawala tanan. Apil ko diyang asawa gitunglo siya sa kagrabe. Apil iyang asawa gitunglo siya. Nya unta iyang friends ba? Hey Job, beshi, unsa ko mabuhat para mo arang-arang imong paminaw. Paypayan na mo imuhang kalawasan kay hapdos kaayong mga ketong. Paypayan ba namo? Magkuha ba mig mga mayana or mga herbal nga mga sagbot dukdoko ni pangpilit-pilit ana imuhang samad? No, pag walay compassion, instead of thinking unsa ilahang mabuhat matabang kay Job, naghuna-huna man hinuon sila unsay tinaguan nga sala ni Job. Unsay mga hypocrisy ni Job. Unsay mga pag-atik-atik ni Job. See? Nakasala sila apil sa Dios kay nagpataka lang sila igsuon. Once our friends are suffering, brothers and sisters, think of what you can do to help them. Amen? Think of what you can do to help them. Ayaw pag-isip igsoon, unsa kaya gibuhat ana niya nganong nain-ana na siya. It's not your position. Let me say. Sige, butang na to nga tinuod nga naa siya tinaguan nga sala. So what? Di man ta si God. Siya lang may pwede mo deal sa ubang tao. Amen?
Siya lang man ang pwede mo ingon, anak, kay siya lang may nakabalo sa kasing-kasing sa tao. And all of us, brothers and sisters, our call is to have a good character. And one of that is to be compassionate towards the sufferings of others. O di ni siya simple lang nga butang, igsuon, di ni siya simple lang nga butang, ano? Nakatagbo mi og pagpanudlo. Nga ang gitudlo sa amoa, tungod kay Christian naman ta, pag moadto ta og funeral, dili ta moingon og condolence, moingon tag congratulations. Okay, ang namatay daw, tuan na daw sa langit, Christian na daw ta, so dapat dili kong condolence kay kuan daw na kagulanan, nga mura daw tag ka ng dili mo tuo nga na heaven. Wala gyud ako na follow, di na ako kaya. Kailan kang mato kag funeral, nang hilak na ang mga banay. Naming kag congratulations. What? Unsa ni graduation? See, even ang pagka wala gani respeto, no, pag dili gani compassionate, even ang pagkawalay respeto o pagkadili sound gani mahimong pagpanudlo sa simbahan. Oh, nga Christian naman ta, kung na'y mamatay, congratulations. O, dyan ako na nakaya with all my life. Di na lang ko mutingog. Oh, kung naatong nanudlo, di na lang dyan ko mutingog. Kaya di yun ako kaya moingog, congratulations sa namatyan. Musumbagan pa ta din ha. No, ma-black eye ta. See, what's the effect of even Christians ba? Pag di ta compassionate, kaya pag yun nato mo create og mga hiwi nga pagpanudlo nga as if God's revelation. Pero ang result igsuon, pagka na lang yun. Layuan yun ka sa mga tao. O, kanang so GMC, palayo mo ana nila. Kaya pag na'y mamatay, ayaw na i-invite ilang pastor mo wali sa funeral ha, kay mo ingon nag-congratulations. Wala. Dili, no? Dili kita mahimong kahayag sa uban. Amen? Oh, pag wala gi ka ng compassion ba, ang punot dulo lang ana igso, let me say, na mali pag hunahuna, nahiwi gyud, no, ang alimpatakan pag hunahuna gyud nga nganong congratulations. Pero igsoon ang mag-post sa imuha, if you have compassion, ma-awkward kang moingog congratulations. Kaya imong compassion sa sulod mo battle gyud ba, mali man moingog congratulations, luoy man kay sila. Oh, luoy man kaayo ni sila perting hilak. No, di gyud mo kaya mo ingon ana ba kay nag-awas-awas imo ang kaluoy sa imo ang kasing-kasing. O ang imo ang maingon kay condolence, and I pray for comfort to you and to your family. Mo'y maingon nimo igsuon. Being happy for others and being compassionate, it's a big deal for us and before the Lord. That's very, very important. Di siya basta-basta igsuon. When we live by that, people around us, we will become a light for them. Once they are in desperation, no, naa sila'y problema sa ilahang kinabuhi, ikaw ang pinakaunang tao nga ilahang duulan. Ikaw igsoon, kay kabalo sila nga makatabang ka sa ilaha because you are so compassionate. Pangutanay mo katapad, kumusta na ka? Kumusta na ka? Are you okay? Are you okay? Pag maingon siya, igsoon nga, dili siya okay, ingnaon niya, magtiwas ta pagkahuman ni pastora, hapit na siya mahuman. Magtiwas tag storya, nganong dili ka okay. Be honest, no? Yaman, storya dayon, kay makatabang ba yan na? Kanang magstoryahanay, gani? O, masking pag, imong problema kay kwarta, imong kastorya kay wapoy kwarta, pero nakashare ka, nakashare ka, og nakabalo ang uban nga wa kay kwarta og ampuanan kaayo ka, makagaan na sa imuhang paminaw igsuon. Kaysa ka nang imuha lang siyang kimkimon sa imuhang kaugalingon. Be happy for others, celebrate the happiness and success of others, and be compassionate towards the suffering of others. And the last one igsuon is, let us normalize appreciating others. Let us normalize appreciating others. Please say, I appreciate you. Yeah. Kung kailan nimo siya nganong gi-appreciate, mangutana siya nganong gi-appreciate man kunin mo, o ingna. O sige, Alex, ingna sila yung sa imong gi-appreciate saya, dong asa imong asawa, tuas likod. Kung kailan ka sa imong katapad, sige dayga siya unsa imong pagdayeg sa iya ha. Kung di ka kaila ingna na lang power kay ka ba nga ni simba ka karon, ingna. Amen. Let's normalize appreciation
appreciating others, mga igsoon. This will balance everything. Kaya ang Biblia niingon nga, we correct, di ba? Oh, pero dapat balance po igsoon. The Bible is teaching us to correct, but it's also teaching us to appreciate, to encourage. And one of the highest form of appreciation is to highest form of encouragement is to appreciate others. O karon matanggal ng mga ideas nga pag mo appreciate kag ubang tao, mura kag nakasala. Oh, nga mura kag nag-commit og murag idolatry, something nga na nakatagbo mig mga ingana nga mga principle nga pag mo appreciate kag uban, mura kag nakasala nga murag nilabaw na sila sa Dios. And then it's not about them, it's about God. Nada yung mga ganyan-ganyan. O karong adlaw ato nang buakon. O, na it's not a sin to appreciate others, brothers and sisters. Romans 12:9-10. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection. And take delight in honoring each other. Take delight. Himang kalipay ang mo appreciate og uban igsoon. Ingon pa ang Biblia, honor others above yourself. So kung makabati ka igsoon nga naglain nimo paminaw kay naay nilabaw sa imuha, that's biblical. Kay ningon ang Biblia, you should honor others above yourself. So okay ra na. Kanang makabati ka nga nalibaw na ang uban, labuan na ka, that's good. Kiningon ang Biblia nga you should honor others above yourself. No? O nga, dili lang yun kita, no? Napag-iuban, no? Mga katawhan sa Dios, mga anak sa Dios, nga gitagaan niya abilidad, nga usahay, mulabaw sa ato nga, and that's good, that's okay, no? Kay pag-abot sa langit, isa lang man tatanan, amen? O, nata dinhi sa kalibutan karon nagtinabangay ta, no, nga mga lagad sa Ginoo paabot sa langit, isa lang ato ang Dios, isa lang ang ato ang puy-an. So let's honor, no? Ayaw ihikaw, no? Ayaw ang ngilngig ang i-honor ay mga brothers and sisters. And let us know how Apostle Paul appreciate the church of Philippi. So it's good to read, it's good to know that Apostle Paul, masking pag medyo si Apostle Paul bukat-bukat gyud siya mugwali, di ba? O mura kag una siya sa imong atubangan, mura kag mahulog sa imong bangko. Pero grabe siya di ay ka-appreciative. Pwede di ta maging truthful, yes, maging person of kanang no compromise, but we can also be appreciative. That's balance. Ana siya sa Philippians 4:15-17. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. I don't say this because I want a gift from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. Very touching. Of all churches, nga gitudloan ni Paul, ang Filipi lang gyud igsuon nga kanunay walay undang nagahuna-huna sa iyaha. Oh, that's very touching. No? Daghang churches nga iyahang giatiman, pero kaning Church of Filipi, grabe ka maayo sa iyaha. Og ang na-appreciate yo grabe pod ni Paul igsuon kay maski dili siya mangayo, tabangan siya sa mga Philippians. Nagapadala sa iya, masig naa siya sa ubang church, ang Church of Philippi nagapadala og tabang kay Paul igsoon. Mao gyud nay grabe nga na-appreciate ni Paul. So brothers and sisters, normalizing appreciating others will make us always remember the good attributes of others. That's the effect. Because relationship is not perfect all the time. Even the most perfectionist person in this church, lagi tuig nga mapalpak na siya. Ang imong higala nagi time masig unsa na siya ka banggiitan. Nagi time igsoon nga mapalpak na siya sa iyahang kinabuhi or sa iyahang mga ginabuhat. And it's very important that our mind is
appreciative kay maskin pag naa na nakita na nato ang imperfection sa atong higala igsuon, di nato malimtan ang mga maayong butang nga ilahang gibuhat. And this is very applicable sa mga mag-asawa. I have a story. Anay mag-asawa nga ang babae nakigbulag siya. That's bad news, no? Sige lang. Mawang ginhitabo. Nakigbulag siya sa iyahang bana. Daghan kay silang anak, Doremi. And then naundang siya trabaho kay nag-atiman sa iyahang mga anak nga daghan kaayo sunod-sunod. And then wala sila helper. Dili about sa trabahoon sa balay o sa mga bata ang iyahang gikag-give upan. Nag-give up siya igsuon kay ang treatment sa iyang bana sa iyaha, sa tanang pag-antos niya, sa tanang pag-serve niya sa pamilya, halos di na siya kaligo, muatiman sa daghan kay kag anak, no? Labi nagbata pa, newborn tanan. Newborn tanan kay 1 and 2. Oh, halos dili na kaligo, ginatrato siya nga wa siya, mura siya walay pulos. Pag hapit na moabot iyahang bana, magdali-dali siya og luto kay makasab-an siya. Unya, pag moabot pag iyang bana, moingon siya, timplahe kog kape. Oh, murag di na siya asawa. Dili asawa ang gikinahanglan atong tawhana. Lahi. Lahi. No? So ang ending ang ni-give up gyud siya igsuon. Wa na niya nakaya ang kato nga paminaw nga masiun sa iyang buhaton. Wa siya'y pulos atubangan sa iyang bana. So, bantayan na to na igsuon. Okay, the more magkadugay, daghan kong nakita, no, pang-counsel ako, the more magkadugay ang problema igsuon sa mga mag-asawa, nahimong grabe ka over-familiar. O isa sa maigo sa over-familiarity, appreciation. Nya moingon na nga, 30 years naman mi, kabalo naman na siya, nga believe kay ko sa iya ha. 30 years na nakalimot na siya. So kailangan niingon. O dili pwede nga kaya nato mangorek, mo criticize every day, pero ang appreciation is tibuon after 30 years pa. Pag mag-super saiyan na imong partner, i-appreciate ka! Ano nagyon, nag-super saiyan na. No? Dili pwede igsoon nga, especially sa atong partners, how kita makitagsami nila, we are so demanding, how kita mag-criticize, pero pag abot sa appreciation, muhilom rata. Na iniingon sa una, ang ilhanan daw nga lamian siya sa food kay muhilom siya. Okay raw tag muhilom siya kung lamian siya food, pero pag di lami, muingon man siya parata ani eh. Tabanga ani eh. Akong giingon, pwede baliktad. Pag lami mo tingog ka, and then pag di lami mo hilom ka, pwede ing ana. Mo na sign. Pag ang sign nga di ka lamian mo hilom ra ka. Oh, mas okay na sa ako Di ko magkaroon mental breakdown. No, dili pwede. Dili pwede. Unfair na. Labi na sa mga asawa. Oh, how ka pwede ka everyday mangurikong sa ako Tapos ang appreciation, kabalo naman ka nga, bilib ko sa imo. Iyon! Iyon! I need to hear it every day. Okay, dili lalim, no? Especially mag-asawa, sa gubang na to mga suliran sa to ang kinabuhi ba? No, trabahoon sa balay, mga asawa. If your partner is doing their best, no, doing their best to serve you and to serve the family, don't be so demanding of the things that they cannot do. Be appreciative of the things that they are doing right now. And by that, inyuhang relasyon mag-asawa, di gyud maputol. Why mo give up? Amen? Why mo give up? Oh, strong yun kaayo ang relasyon. Kay kabalo mo appreciate ba? Dili lang gani gainer. Hindi na sige gain og mga maayong butang gikan sa ato ari, dapat kabalo jud mo appreciate no sa mga maayong butang nga ato ang ginahatag sa ila. And when you appreciate person igsoon, especially pag birthday, mga ingon ana, no, ang focus is appreciation. No, ayaw nang pag birthday, ako ang ano sa mga nahitabo jud na no. Para sa kuha, mura kag durian. Pag tanaw nimo kay kanang kuan gid kayo, no? Durian ba? Mura jud kag durian. Pero kailangan nimo abrihan para ma-appreciate nimo nga lami day. No? Dili nga na exam pag ma-appreciate kag tao, ayaw na sa guli og kanigahan. No? Appreciate. Pag time sa mo correct ka kay kailangan i-correct, correct. Amen?
Pero pag appreciate lang. No, ayaw na sa gulig mga kanagahan. Kaya atong ma-remember ang nega, dili ang appreciation. So, it's very important. No, we normalize it, brothers and sisters. Di ta maikog, di ta maulaw mo appreciate sa atong mga isig kaingon. And normalizing appreciating others will make us cherish the goodness and kindness shown to us. Like Apostle Paul. Sabon ako basa ni Anas siya, you Philippians were the only ones who gave me financial help. O mulat ang ta, no other church did this. Kapag competitive ta igsoon, kapag naatay spirit of envy, basahon na to ni mo, ingon ta nga, ay kalain ni Paul, gi-compare man niya ang church sa Philippi, sa ubang church. O pag naaga ni spirit of, bantay, taan ka ng spirit of competition and spirit of envy, naara na din ha, nagagitik-gitik, nagakuhit-kuhit. O bantay ka ana. So pag mubasa ka ani, ay kalain ni Paul, gi-compare ang matag churches nga iyahang giadtuan. Pero igsuon, kung appreciative ka, kabalo kaon sa imong maingon, thank you Philippians, nga gitabangan ninyo si Paul. Kung wala mo ni tabang has kanyang luuya. Nya importante ba ya kayang ginabuhat sa gingarian sa Dios? Salamat ha, mga taga Filipe. Mo nay may tabo igsuon. No, ang goodness sa uban dili competition sa ato Ma-appreciate na to, magpasalamat ta nga nag-exist sila. Brothers and sisters, dili sa tanang panahon all the time nga parehas-parehas ta og learning. Ang ato mga kaigsuonan mao ni ilang na-learn sa life, kani siya mao ni iyang na-learn sa life, siya mao na iyang na-learn sa life. So, i-allow sa Ginoo nga ipakita ng goodness sa matag usa para mo learn ta sa matag usa. Mag-learn ta usabon ta sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong, check. Og usabon pud ta sa Ginoo igsuon pinaagi sa mga tao sa ato ang palibot. So the goodness of others di siya competition sa ato igsuon. Amen. We appreciate them. Thank you, brothers. Thank you, sisters. In the time like this nga, nakahiagom ang church o ingon ani, gimugna ka sa Dios. Nag-exist ka. Always kita mapasalamaton sa existence sa atong mga igsuon. Kay pwede nga wala. Amen? Magpasalamat ta sa existence sa ato ang mga partners. Kay pwede nga wala igsuon. Maskin pag-unsa ka imperfect ang tanan, ang gusto sa igsoon, sa Ginoo igsoon, we always look at the good side of others. And if that is our focus, wow, kanindot. Amen, so GMC? Nindot kayo tong panag-uban, nindot kayo tong panagsimba o pagserbisyo sa Ginoo, kung ang matag usa dinhi kanato kay grabe ginato ka-appreciate. Pasalamat ta sa Ginoo nga niabot sila sa ato ang kinabuhi. And please remember that God is telling us in 1 Peter 4:8, most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Ang maayo nga relasyon igsoon, I'm not pushing or saying that it's always perfect. No, dili pasabot nga good relationship, it's always perfect. Makakita tag mga sami sa atong mga igsuon, no? Na sila yung mga kapalpakan, na time nga makasaway ta sa ilaha as long as dili abusive igsuon. Because in this church, we do not tolerate abuse. Unsa example sa abuse? For example, sigig pangutang nga walay bayad-bayad. Makaguba nagrelasyon. Daghan na wala ni simba tungod ana, mahadlok na mo simba kay basig utangan na sad. Ug naka-experience ta ana din hangtod sa moabot na sa point nga ang pagpangutang kay grabe scammer na gyud kaayo, nga ipabaligya na ang titulo sa uban para ibayad sa ilang utang. Ipabaligya ang motor sa uban para ibayad sa ilang utang. We do not tolerate that. No, naatay mga disciplinary action ana kay makasira relasyon ng mga abuses nga ingon ana. Pero igsuon, mga imperfections, mga weaknesses sa atong mga kauban sa church, atong tan-awon igsoon mula hutay ta if there is a genuine love. Masig unsay mahitabo, ma-reconcile pa gyud ang tanan. Masig unsa na ka nang murag ka nang ka-complicated, masig unsa pa ka ka-hurt,
Oh, masig unsa pa imo ang ma-feel din na towards sa uban. When there is genuine love, naagyoy reconciliation, kay naagyoy kapasayloan. Kailangan kay ang genuine love, brothers and sisters, because good relationship does not mean it's perfect. Mo nang kailangan ang genuine love. Kay maunay, mutabang sa ato nga mahimong forgiving towards our partners and forgiving towards our brothers and sisters. Word to remember. God wants us to have good friends and companions in this journey of life. We can nurture our relationship with others by being happy for them when they succeed, compassionate during their hard times, and appreciative of what is good in them. Good relationships are fostered not by perfection but by genuine love for one another. Is this an amen? Amen. Let us pray.